Hi mga ka-work from home, kumusta po kayong lahat? At welcome back po muli sa channel natin. At last time, diniscuss po natin o binigyan ko po kayo ng idea tungkol sa trabaho ko bilang isang product research. At kung ano ba yung mga ginagawa natin as a product researcher. Kung di ako nagkakamali, parang nabanggit ko po doon na dapat sa susunod na video magtuturo ako kung paano gawin yung product research, manual, at yung automated o yung paid tool na ginagamit po natin. Again, meron kasi tayong dalawang way na ginagamit when it comes to product researching. Una, yung manual, at yung pangalawa, yung automated o yung advanced method kung saan gumagamit na tayo ng mga paid tool, binabayaran yun ng kliyente at pinapagamit sa atin yung tool na yon para mas mabilis tayong makapag-calculate ng profitability, makapaghanap ng mga produkto online. Pero ngayon, ituturo, naisip ko po na mas maganda siguro bigyan ko pa po kayo ulit ng karagdagang idea tungkol sa product researching. And by the way, kung hindi pa po kayo nagsasubscribe, please do subscribe dito po sa channel natin. Nang sa ganun po, at least sa mga susunod na videos po natin ay ma-update po kayo sa mga bago nating ideas, mga bago nating i-upload ng mga videos. Now, gusto kong i-tackle sa inyo sa araw na to yung tungkol sa iba't ibang paraan pa, karagdagang mga impormasyon tungkol sa product researching. Sa araw na 'to, i-di-discuss natin ano ba ang online arbitrage, ano ba yung retail arbitrage, ano ba yung wholesale arbitrage, at ano ba yung private label. May isa pa 'yan, nakalimutan ko lang yung isa. Sa mga expert na virtual assistant diyan, sa mga Amazon virtual assistant, pakilagay nga po sa comment section yung nakalimutan kong isa. Kasi sa product research po, meron tayong tinatawag na baka may marinig kayo o mabasa online na retail arbitrage. Ano ba yung retail arbitrage? Ano ba yung online arbitrage? Ano ba yung wholesale arbitrage? At ano ba yung private label? Now, let's start sa online arbitrage. Ang online arbitrage po, ito po yung paraan ng paghahanap ng produkto na kung saan tayo ay naghahanap online. Um, Hahanapin natin sa mga retailer, website ng mga retailer, yung mas murang produkto tapos natin or ni kliyente sa mas mataas na presyo sa Amazon. Okay? So halimbawa, ano ba yung mga pwede nating sa US kasi yung mga kilala diyan, yung mga Walmart, Walgreens, example lang 'yan, Target, 'yan. Diyan tayo madalas kumukuha ng mga produkto. Ano pa ba? Costco, napakarami, napakarami. Sa madaling salita, ito yung paraan ng pagbili ng produkto na kung saan hindi mo kailangang pumunta sa mismong tindahan. Bibilihin mo lang siya sa online or sa website para ka lang, kung pamilyar po kayo sa pagbili online, para ka lang nag-a-add to cart ng mga produkto. Siyempre, hahanapin mo yung pinakamura na retailer na store. Siyempre, ang hanap naman ng lahat ng nagnenegosyo, yung murang produkto para nang sa gano'n, maibenta natin sa mas mataas na halaga at kumita si kliyente natin. Nga po pala, pasensya na po kung narinig niyo po yung maingay na background sa labas, ano. So gano'n po yung online arbitrage. Hahanapin mo yung website ng store, tapos do'n ka magbabrowse sa website nila ng mga murang produkto. Tapos 'pag may nakita kang produkto, i-a-add to cart mo 'yon, tapos bibilhin mo siya, okey? So either na wala lang akong idea sa mga delivery. So depende rin sa kung anong nakalagay sa website kung kasi 'pag nag-add to cart ka do'n, nakalagay naman kung gaano katagal ang delivery niya. So iba-iba po 'yan. Yun tinatawag nating online arbitrage. Pangalawa naman, yung retail arbitrage. Ano yung retail arbitrage? Ito naman yung way ng pagbili ng produkto na kung saan si kliyente pupunta mismo sa mismong tindahan, sa mismong supermarket. So, kukuha dun sa shelf. Meron silang tool na ginagamit sa phone nila, yung Seller Central. Um, Meron silang QR code doon, meron silang scanner doon, i-scan nila kung profitable ang isang produkto, pwedeng kumita. Tapos sa kanila bibilhin. Okay, so yun ang kaibahan nilang dalawa. Retail arbitrage, bibili ka online, yung online arbitrage, bibili ka online, yung retail arbitrage naman, bibilihin mo sa mismong tindahan. Kung malapit lang si kliyente sa mismong supermarket,
For example, Walmart, Walgreens, Costco, o kung anumang store na malapit sa kanya. Pupunta siya do'n at babayaran niya lang over the counter. Bibilhin niya, parang nag-grocery ka lang. So, gano'n ang kaibahan nila. Eh, ano naman yung wholesale arbitrage? Wholesale arbitrage, parang tingin ko parang, online pa rin siya pero maramihan at bultuhan yung binibili. Maramihan siyang kinukuha tapos ibebenta pa rin nila siyempre sa mas mataas na presyo sa Amazon. Either na, retail o kaya naka-bundle yung mga produkto. So, gano'n siya. O-order ng maramihan, 'di ba? Lalong-lalo kapag sale. By the way, mapa-retail man 'yan, mapa-wholesale, mapa-online arbitrage, lagi talaga nating hinahanap siyempre naghahanap nga tayo ng mura. As much as possible, hinahanap natin sa website yung may sale, may mga deals, may mga ano pa ba, may mga clearances. So, sa mga susunod na video pag-uusapan natin 'yan. Ituturo ko sa inyo kung papaano hanapin yung mga sale, kung papaano hanapin yung mga clearances. Sa bawat website kasi merong mga sale 'yan, 'di ba? 'Pag pupunta kayo sa isang website. Halimbawa dito sa atin, pupuntahan mo yung website ni SM. Um, Hindi ko sure kung tama yung website, sm.com, parang gano'n. So, www.supermarket.com. So, kapag napunta ka sa website, hahanapin mo yung 'di ba meron doon home, meron doong about us, contact us, tapos meron ding sale tab. Pupunta ka sa sale tab at 'pag kinlik mo yon, lalabas lahat ng produkto na may sale, bagsak presyo. So, do'n ka pipili ng mga produkto na puwede mong ibenta sa Amazon tapos i-a-add to cart mo. So so 'yan ang online arbitrage, retail arbitrage at yung wholesale arbitrage. So, ang kaibahan lang ni wholesale, itong si retail tsaka si online arbitrage, yung paunti-unti lang. Pero sa wholesale, bultuhan, maramihan. Yung panghuli natin ay yung tinatawag natin na private label. Ang private label naman, si kliyente, yung binebenta niyang produkto sa Amazon ay sarili niyang brand, sarili niyang pangalan. Halimbawa, tumbler, bibili ka ng tumbler. Sarili kong pangalan yun, Rohos Tumbler, parang gano'n. So, branded siya. Yun ang private label. Usually, ang nangyayari diyan, kukuha ako ng supplier sa China. Do'n sa China ko-contact ako ng mga verified at mga professional na o legit na mga manufacturer. Sasabihan ko lang manufacturer, lagyan mo siya, gawan mo siya ng ganitong design. Makikipag-communicate ako sa Chinese manufacturer. Ah, ganitong gusto kong design, ganito yung gusto kong font ng brand logo, gagawa ko ng sarili kong logo. So, siyempre dahil sa China mas mura siya, tapos ishi-ship siya papunta sa US, sa Amazon store. Ililist mo siya dun tapos tsaka mo siya ibebenta. Yun naman ang ano, ang private label. So, ang kaibahan, yung retail, online, and wholesale arbitrage sa mga store lang online. Within the US siyempre. Siyempre, kung US yung kliyente mo, sisiguraduhin natin na yung, website na pinupuntahan natin is within the US. Baka kasi mamaya ang store na pinupuntahan natin nasa UK. So mahirap 'yon. Anyways, chine-check din naman ng kliyente 'yon kung legit yung mga stores gaya sa kliyente ko ngayon kapag may naso-source akong product. Pero siyempre chine-check ko kung US siya, pero minsan sasabihin ni kliyente, "Wag ka na mag-source, wag ka ng kumuha ng produkto sa store na 'yan kasi either na maraming bad reviews, um, may mga negative feedback, kung ano-ano mang mga experience na na naranasan nila do'n sa store na 'yon." Gaya nung Stylevania, Stylevania ba 'yun o Stylevana? Itong website ng Stylevana kadalasan mga damit, mga sapatos. Pero sa ibang VA, sa ibang mga virtual assistant, sa ibang kliyente, okey 'tong website na 'to, pero sa kliyente ko hindi siya pasado. So, kanya-kanya 'yan. Kaya tatanungin niyo yung kliyente niyo kapag may kliyente kayo, okey ba sa'yo 'tong website na 'to? So, 'yan. Ngayon, okey na po tayo dun, sa online arbitrage, retail arbitrage, wholesale arbitrage, tsaka private label. Ang private label, again, ang kaibahan niya sa tatlo, sarili mong brand yung ibebenta mo. Yung tatlong unang nabanggit ko, parang nagre-resell ka lang. Nga pala, ang ibig sabihin ng arbitrage ay reselling. Yung binebenta mo ulit. Binibili mo, bebenta mo ulit. Dito sa Pilipinas, napakarami niyan. Lalong-lalo na sa mga seller ng Shopee, ng Lazada, TikTok, o kung ano man.
mas kilala siya sa Pilipinas bilang reselling. Pero sa US, mas kilala siya sa tinatawag nating arbitrage. Kaya pag sinabing online arbitrage, alam mo na yon sa website ka maghahanap online, sa internet. Pag retail arbitrage, si kliyente. Kasi syempre, tayo bilang mga Filipino virtual assistant, di naman tayo makakapunta sa US para mamili ng produkto, di ba? So, kadalasan si kliyente gumagawa nun. Kung malapit lang sa kanya, magdadrive lang siya dun sa store, sa Walmart, at dun siya mag-grocery. Okay? Yun ang retail arbitrage. Wholesale, bultuhan. So, either na maaring minsan, bibilhin niya sa store ng maramihan, sa pinakamalapit na store o kaya online. Basta bultuhan, maramihan. Dito sa Pilipinas, usong-uso rin yan pagdating sa mga ukay-ukay, bultuhan. May isa pa pala, dropshipping. Yan, dropshipping. Sorry. Dropshipping, yun yata yung isa ko nakalimutan. Oh, alam ko may isa pa, parang anim yan eh. Online arbitrage, retail arbitrage, wholesale arbitrage, dropshipping, and private label. Again, yung private label, si kliyente gumagawa ng sarili niyang brand. Okay? Tawag nito, ah, kailangan kanya, kalimutan ko yung term na yun, sorry. Kailangan kanya lang yung brand na yun. Yung may yung copyright, yung lahat, yung patent, yun patent. Na ibig sabihin walang pwedeng gumaya sa produkto na yun. Kasi kapag may gumaya sa design, sa logo, sa produkto niya, pwede niyang kasuhan, pwede niyang itimanda. Ganun ang private label. Unless na lang na nabibigyan niya ng permiso. Ganun ang private label. Again, kadalasan ang karamihan sa mga private label na seller sa Amazon, kinukuha nila yung produkto nila sa China. So, nakikipag-communicate sila ah, sa mga manufacturer kung anong design, kung ano yung gusto nilang gawin doon sa produkto na yon. Kung halimbawa, um, um, cover ng keyboard, cover ng TV, yung papagawa ka doon, tapos ibebenta mo sa Amazon. I-ship yan papunta sa US. Okay, so yan po yung mga ano. Now, yung isang nakalimutan ko yata, yung dropshipping. Pero may isa pa, sorry. Again, sa mga virtual assistants dyan na expert na matagal na sa industriya, paki-comment naman, pakilagay po sa comment section kung ano yung nakalimutan ko. Pero ang dropshipping po, ganito siya. At ang pagkakaalam ko, um, marami rin ang gumagawa niyan dito sa Pilipinas ng mga sellers sa Shopee, sa Lazada. Ang dropshipping naman, nagpo-post ka na sa Amazon pero wala ka pang produkto. Bibili ka lang ng produkto kapag may umorder sa'yo, 'di po ba? Wala ka pang hawak na product, o-order ka pa lang saka ka pa lang kukuha sa supplier. Halimbawa dito sa atin sa Taytay, saka ka pa lang bibili do'n kapag marami ka ng order na nakolekta. Okey, kung tama po pagkakaintindi ko, sa mga virtual assistants diyan kung gano'n din po yung experience niyo kung ang kliyente niyo ay dropshipping. Kasi hindi pa po ako nagkakaroon ng kliyente na dropshipping. Ang kliyente ko ngayon ay online arbitrage. So, naghahanap lang ako online. Tapos, ililista ko yung mga produkto sa isang spreadsheet sa Excel. Tsaka ko isasubmit sa kanya. So, again, ang online arbitrage, nagpo-post ka na, pero wala ka pang product. Bibili ka lang kapag meron ng umorder sa'yo. Pero si Amazon kasi ang alam ko, bawal kay Amazon yung mga dropshipping. Bawal sa kanya. Hindi ko lang alam sa ibang platform. Gaya ng Walmart, Mercari. Dito sa Pilipinas, hindi ko sure eh. Sa Lazada, Shopee, parang inaalaw yata ni Shopee at Lazada yung dropshipping. Kay TikTok, alaw yata. Pero base sa ibang mga virtual assistants na napanood ko online sa YouTube, parang ayaw ni Amazon yung ganun. Kasi syempre, iniiwasan ni Amazon yung mga bad reviews. Ayaw niya ng mga ganun. Pwedeng matanggal yung store mo. Pwedeng magkaroon ka ng suspension or whatever. Pero ganun pa man, yun yung idea ng dropshipping para at least may idea kayo. Now, ano ba yung mga tools na ginagamit natin sa paghahanap ng produkto? Actually, marami. Um, may mga kadalasan may mga kliyente na gumagastos talaga sa mga tools para mas mabilis tayong makapaghanap ng produkto online. Halimbawa diyan yung AZ Insight, ano pa ba? Seller Amp, 'yan yung may mga calculator na rin 'yan para ma-calculate natin, makuwenta natin kung magkano yung kita, yung profitability, yung margin, at yung ano pa ba yung isa, margin, profitability. So, nakalimutan ko yung isa, margin, profitability, at yung iba pa. Yung mga shipping fee kadalasan binibigay ni kliyente 'yan. Depende sa kliyente niyo kung bibigay niya na pero sa akin kasi sa case ko hindi na binibigay. Ang ano lang daw sa akin,
kuwentahin ko lang yung profitability tsaka yung margin. Ano pa nga ba yung isa nakalimutan ko, eh. So, palagay po sa comment section kasi medyo ulyanin na po, sorry. So, 'pag na-calculate na natin kapag nakapasa na yung, isang produkto tsaka natin siya i-e-encode, ililist sa isang spreadsheet sa Excel tapos isa-submit kay kliyente. May mga kliyenteng iba-iba yung criteria, um, sa kliyente ko ang criteria niya sa mga profitable products kailangan daw ang profit ay nasa $3 pataas. Siyempre mas mababa, iwasan na natin 'yun. Ang gusto ni kliyente $3 pataas ang kita, yung profit, yung margin ay nasa, 15%, 15, kung di ako nagkakamali. Tapos yung isa pa, yung kalimutan ko, teka lang, open ko lang, nakalimutan ko kasi yung isa. Profit, wait lang, basta yung isa, nasa 20 o 25%. Pero ako, para hindi nakakahiya sa kliyente, mas tinataasan ko yung criteria. Yun ROI, return of investment. Sorry, nakakalimutan ko. Return of investment, profit, tsaka yung margin. So, yung return of investment dapat mga nasa $25 daw pataas. $3, ay sorry, 25% pataas. $3 yung ano yung profit. Yung ibang mga napapanood kong virtual assistants online, mas mataas yung criteria ng client nila. So, ako rin minsan sinasabayan ko yung mga gano'ng criteria para at least medyo matuwa naman yung kliyente natin. Siyempre mas mataas na kita, mas matutuwa yun. Bilang virtual assistants, trabaho natin na maghanap ng mga produkto na mataas ang, profitability. Siyempre yung sales ni kliyente, sahod din natin yun, eh. So, parang, hindi tayo basta naglilista lang ng mga produkto, may makita ka lang online, ililist mo na, mo na ng basta-basta, hindi gano'n. So, kailangan dito yung judgment mo minsan kung, ito bang product na 'to is seasonal lang, baka nakakabenta siya isang linggo lang. So, kailangan ma-check din natin kung consistent ba yung kanyang, profit para hindi rin baka mamaya bumili si kliyente nung time na chine-check mo online mabenta siya, nung binenta niya na sa Amazon bagsak presyo, hindi na. So, talo si kliyente, kawawa naman. So, dapat, ah parang nagiging partner tayo ni kliyente. Hindi tayo basta empleyado. Nagiging partner niya tayo sa paglago ng business niya. Kasi siyempre, yun nga, yung sales niya, sahod din naman natin yun, di po ba? So, tulungan natin si client nung sa paglago ng kanyang negosyo. So, yan po yung product research natin. Again, yung mga tools na ginagamit natin, sa akin kasi ang ginagamit ko ngayon, yung pinapagamit ni kliyente sa akin is AZ Insight. At pangalawa yung Keepan, napakaimportante niyan, mapa-private label man, mapa-online arbitrage, mapa-retail arbitrage o kung ano mang arbitrage 'yan, dropshipping, napakaimportante. Lahat ng kliyente sa pagkakaalam ko gumagamit 'yan ng Keepa. Diyan natin nakikita yung mga graph kung consistent yung isang produkto, diyan natin nakikita kung profitable siya, mataas yung profit, ilan yung mga seller na nagtitinda, ilang percentage yung ROI. So, everything makikita mo na do'n sa Keepa, napakaganda niyan. Sa mga susunod na video, ituturo ko po sa inyo yung mga tools na ginagamit ko at at yung iba pang mga tools na, ginagamit ng mga Filipino virtual assistants para mag-check ng mga produkto. Seller Amp madalas ko po siyang makita, napapanood sa mga vloggers online. Yun yung pinapagamit ng client nila. Pero sa akin ko, again, sa case ko, ang pinapagamit ng client ko ngayon ay, AZ Insight. So, maganda rin siyang gamitin. Nache-check na rin natin do'n kung restricted ba si seller na ibenta ang isang produkto. Ibig sabihin ng restricted, bawal siya do'n. Baka maaaring private label 'yun. O ang private label nga kasi 'di ba, ayaw ni seller na may ibang gagamit o magbebenta ng produkto niya kasi branded 'yun, kanya lang 'yun, pangalan niya 'yun. Brand niya kasi 'yun. So, gano'n. Para yung ibang mga seller, nabibigyan sila ng restriction na hindi nila basta-basta puwedeng gayahin o ibenta yung produkto na yun unless na pumayag yung seller. Siyempre mahabang proseso pa yun, mga documentations pa, bago ka mabigyan ng permiso. So yan, sa mga private label naman ang ginagamit diyan yung Helium 10, Jungle Scout, and napakarami pang mga tools. Yung sa online arbitrage din ginagamit diyan yung, nga pala may
isa pang ginagamit ko yung Hero Arbitrage. Arbitrage Hero, sorry baliktad pala 'no. Arbitrage Hero, mabilis din siyang gamitin sa paghahanap ng produkto at yung isa pa na gustong-gusto ko yung Quick Find. So, abangan niyo po yung mga susunod nating upload ng mga videos, ipapakita ko po sa inyo kung papaano gawin, um, yung paghahanap ng produkto online at yung manual, yung hindi gumagamit ng mga tools. Kasi, again sa mga nakaraang video, binanggit ko po doon may dalawang way ng paghahanap ng produkto, yung manual tsaka yung automated. Yung manual, wala kang ginagamit na tools. Yung automated automated o yung advanced or automated, may ginagamit ka ng tools. Again, hindi mo kailangang gumastos sa tools na yan. Hindi mo kailangang mag-subscribe sa mga tools o bumili. Si kliyente ang gagastos niyan at ipapagamit niya sa'yo. Kung wala siyang tools, tanungin mo siya sa interview pa lang, may mga tools ka bang ginagamit na puwede mong ipahiram sa akin para ano, sa pagche-check ng mga products. Automatic naman na 'yun, bibigyan ka niya ng user and password para ma-access mo yung mga tools na 'yon. Okay. So, sana po may natutunan kayo sa video natin ngayong araw at sa mga susunod na, um, pagkakataon sisikapin ko na maayos yung aking puwesto dito para at least maipakita ko po sa inyo kung paano ko ginagawa yung product research, okay. Sa mga nagnanais maging virtual assistant, subscribe lang po kayo para updated kayo sa mga susunod na videos na i-upload ko po dito sa YouTube. Maraming salamat at magandang araw. Ingat po kayo palagi. Peace.